Ito na yung pinakamagandang part. Ito na yon. Dito na yung pinakapandiin. Kumbaga sa pako, ito na yung pangdiin. Doon sa yung ataol nila, o yun. Hindi ba ililibing na nga, ililibing na pinako pa. Para talagang hindi makawala. O kasi di ba natatandaan niyo yung mga nililibing, yung ataol nilulubog lang. Ito hindi, ipinako pa. Nilagay sa ataol, pinako, nilibing, sinimento. O ito na yun. Hindi po. I don't have personal knowledge about that. Okay. So you wouldn't know of whether may credit notice o wala? Yes, sir. Oh, but since you're an auditor, ano po ang ibig sabihin ng credit notice para sa isang auditor? Kapag sinabing credit notice, yung document submitted ay already passed in audit na po. Opo, pass in audit, meaning allowed? Yes po. Allowed But in subject to the reopening of the audit later on po. Okay, thank you, Mr. Witness. Ngayon, Mr. Witness, since hanggang doon lang naman, no, yung naging saklaw talaga ng inyong service, I don't want to prolong this any longer. Gusto ko lang makita, based on your findings, AOM, diba? Tapos yung notice of suspension para sa OVP and the AOMs for DepEd, these are preliminary findings, correct? Yes po, kasi nire-require pa naman sa agency na mag-adjust. Klaro ha. Preliminary findings. Preliminary findings. Preliminary. Pangunang findings. Findings pa lang. Kumbaga, obserbasyon mo pa lang yun. Di ba? Para pasimplehin natin. Preliminary. Ibig sabihin, may preliminary, merong secondary, merong ganun. Merong preliminary, merong midterms, di ba? Ganun sa exam. Prelims, midterms, final. Di ba? Tatlo yun eh, tatlo. Preliminary exam, midterm exam, final exam. Tatlo yun, di ba? So, preliminary lang yung sayo. Tama, mali. Preliminary. Pa yung findings and submit the documents being sought po dun sa... Opo, at based po dito sa findings niyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Malinaw ha. Sa preliminary pa lang tayo ha. Sa findings mo, meron bang nakitang malversation? May nakita bang paglabag sa batas? Pagnanakaw, pangdarambong, pang-uumit, pandurukot, meron bang nakita? Ito yung matutindi rito. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May isabihin. expressly po ba? Wala. Yun ang sagot. Ang tanong, sa preliminary findings mo, may nakasulat ba doon na merong malversation? Meron ba kayong findings na merong maling paggamit ng pondo? Meron o wala? Ang sagot, wala. Wala po, mga bossing. Wala. Yun yung ibig niya sabihin. Ang sabi niya, hindi po automatic po kasi meron o wala. Hindi po automatic po, meron o wala. Ang sagot kasi wala. Wala po. Walang ganong findings. Na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask an answer, Your Honor. Meron bang doon sa preliminary may napunta kahit isang kusing sa bulsa? Hindi ba kaya nagagalit na si Kapunan eh? Hey, hoy, wag ka sasagot. Do not answer. Hoy, do not answer. Di ba? Yan na yun eh. Meron ba napuntang kahit isang kusing? Kay BP Sara. Doon sa findings mo, meron ba? Ang sagot, wala. Kaya naggagalaiti na ito yung paniki. Mga ganun na siya. Ulitin natin yung part na yun ha. Ulitin natin, hindi ko puputulin para marinig nyo. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May isabihin. expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer. Wait, don't answer. Huy. Ang galing ni Powa. Sobrang galing ni Powa. Pucha yan. Sasagot na yung taga-Kowa. Kaya lang pucha hindi pinayagan ni Hindi pinayagan ni Ik-Ik. Hindi pinayagan ni Wak-Wak. Walang yan na yan. Sasagot na yun. Hoy, wag ka sasagot. Atay tayo dyan. Ulitin natin ha. Maganda yung palitan na yun. The accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask an answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan May isabihin. expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Wala na. Tapos na. Di ba ulit-ulitin ko naman? Huwag kayong masyadong beksa dyan. Ako host eh. Ako masusunod. Inulit ko naman, nakita nyo naman, hindi ba? Meron ba sinabi doon sa report mo na may napuntang isang kusing kay Inday? Wala. Sabi, hoy, wag ka sasagot. Wag ka sasagot, hindi yan ang usapan natin. Ang usapan natin, magnanakaw si Inday, Sara. Magnanakaw si Inday, hindi mo pwedeng sabihin yan.
Hindi mo pwedeng sabihin yan. expressly nakasulat na may misappropriation at this point? Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a presumption 8.3. po. So hindi kailangan May isabihin. expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask and answer, Your Honor. This. Wait, don't answer. Wait. That question, Your Honor, has been asked and answered. Yes, sir, Your Honor. Sustained counsel, I think what you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. Sasagot, hindi yan kasama sa pinag-usapan natin. Babawiin ko yung bayad ko sa'yo. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I'm presumption. Your Honor. Ask and answer, Your Honor. No, You the already witness, said. the witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Romil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangan i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Sumagot ka, wala pang konklusyon. Opinion yun, opinion. Ha? Opinion, kaya pumasok ka kasi opinion. O, hindi ka papasok doon, konklusyon. O, wala pang konklusyon. Opinion pa lang. Sumagot ka na lang. Oo, huwag ka mag-alala. Wala na, huli ka na eh. Umpisa pa lang, palpak ka na eh. Well, hindi mo na mariredeem yung sarili mo. Umpisa pa lang nagsinungaling ka na. Sabi mo si Inday Sara lang may confidential funds, meron pala si Binay. Doon pa lang nagsinungaling ka na eh. So dito tinatanong, sa iyong preliminary investigation, wala pa mong konklusyon doon na nagnakaw si Inday Sara, tama? Yun lang naman eh, wala pa po. Preliminary pa lang, wala pa. Oh, yun naman pala, anong pinagtatalunan natin dito? Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Romila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa IOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At may sasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa IOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So, AOM wala pa. Pag NS, meron Meron na. Malinaw ha? Sa AOM, wala pang failure to liquidate. Anong sinasabi nyo hindi ma-liquidate ni Inday? Eh, wala pa palang failure to liquidate eh. Tapos na, wala na. The end. Meron ng demand at meron ng failure to liquidate. Opo, since sa IOM po, ni-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM, wala pang ganun. Yes po, Your Honor. Okay. May Morioka, salamat. Counsel, your witness. Thank you. And lastly, gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba? Yes po. It's the function of the commission proper. Thank you. Thank you, Mr. Tapos, unboxing. Recommendatory. Recommendatory. They can only recommend. Ha? Pag nagrekomenda ka, pag nagrekomenda ako sa'yo, pwede mong sundin at pwede mo ring hindi sundin. Tama? Rekomendasyon eh. Recommendatory. Naintindihan niyo ibig sabihin? Taas kami nakakaintindi rito ng recommendatory. Pag ako nagrekomenda ako sa'yo, uy, masarap dito kumain sa restaurant na ito. Automatic ba kailangan kumain ako doon sa restaurant na yon? Pwedeng hindi. Nirekomenda mo lang man. Hindi naman final and executory yung recommendation mo. O, yan yung sinasabi ko. Na ang COA, yan yung pinapaliwanag ko nung nakaraan pa. Okay? Yung COA, wala po sa trabaho nila na sabihin na magnanakaw si Inday Sara. Wala. Okay? So kapag ka ang COA hindi pumayag at ipinababalik nila yung pera, ang Office of the Vice President, nag-liquidate sila, ayaw tanggapin, hihingi sila ng legal remedy. What's the next step? Okay? Next step is yung Court of Appeals, CA. Tapos, pagka hindi mo pa rin nakuha sa Court of Appeals, may Supreme Court pa. Ganun kahaba yung proseso niyan. Ang COA, wala silang authority para sabihin na nagnakaw ka. Wala. Audit lang sila. Sasabihin lang nila, recommendations, isoli nyo yung pera. Pero hindi yun executor. Kaya nga ang daming may mga notice of disallowance na mga, si Gwen Garcia, wala na si Gwen Garcia, na gobernador ng Cebu. Ang laki ng notice of disallowance nun. Naibalik ba yung pera? Korte lang po.
Tapos na ang usapan, wala na tayong pag-uusapan. Pabayaan na natin itong impeachment court ang at least ang galing-galing ni Powa, palakpakan natin si Powa. Ang husay ni Powa. Ang ganda ng panimula niya, kinanyon niya kagad. Pinakita niya, sinungaling etong testigo. Pinakakalat nila, si Inday Sara lang ang mayroong confidential funds. Yun pala, meron din si Binay. Tinanong, may training ka ba patungkol dito sa sa mga yung confidential intelligence operations? Wala. So sabi ni Lacson, competent ba siya para mag-audit patungkol sa mga confidential operations? Wala. Kasi hindi naman siya intelligence operative. Wala naman siyang experience doon. At ang pinakahuli, nag-liquidate ba? Sumagot ba? Ang Office of the Vice President? Opo, sumagot. Ang pinakahuli, sa iyong preliminary, nagnakaw ba si Inday Sara? Nakalagay ba sa iyong report na nagnakaw si Inday? Wala. Recommendatory ang Commission on Audit, recommendatory lang. Opo. Tapos na, wala na. 12-0, sabi nga dito 12-0. 12 days na hindi pa rin sila nakakapuntos. Yan yung sinasabi natin. Mahirap talaga pagka fishing expedition. Saya, di ba? Dito lang yan. Banateros lang yan. Boss Dada TV lang yan. Wala nang iba. Kaya manonood kayo lagi kasi dito wala kayong matututunan. Puro katarantaduhan lang. Dito natuwa kayo kasi pinanood nyo to kanina. Di ba? Naboring kayo. Sabi nyo, boring naman. Ang boring. Di ba? Hindi pala siya boring. Ang ganda pala nitong cross-examination nito ni Powa. Akala natin bait-bait ni Powa. Akala natin pinababayaan sila ni Powa. Pero ang ganda pala. Nung pinunto por punto natin, grabe pala itong ginawa ni Powa dito. Minashinggan niya. Minashinggan niya tong mga to, di ba? Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Napakapalad ninyo dahil nakapanood kayo ng live. Katulad ng dati, i-upload po natin to as video. Pag na-upload natin to, panoorin nyo ulit. Kung gusto nyo balikan, i-share ninyo para may matutunan yung mga tambay dyan sa kanto, may matutunan man sila. Di ba? Kasi yung lingwahe na ginagamit natin, lingwahe na maiintindihan natin. Hindi natin kailangan maging technical dito. Hindi natin kailangan maging jurist. Hindi natin kailangan maging academe. Dito kailangan yung lingwahe na ginagamit natin. Bakit palamura si Boss Dada? Ganun talaga. Ganyan ang mga Pilipino. Palamura talaga yan. Pilosopo talaga mga Pilipino. Mas naiintindihan natin. Hindi boring, di ba? Boring pa ba? Hindi ba? Hindi.